Nako, meron na naman pong nangyaring nakakalungkot at nakakabahalang balita kani-kaninang umaga lamang po, mga kababayan. Kung noong mga nakaraang buwan, nabalitaan ho natin, mga kababayan, na mayroong nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan. Meron naman ding pananaksak sa loob ng paaralan na ang biktima ay estudyante, ang mga bahagyang nasaktan lamang ay mga estudyante, ang mga namatay ay estudyante, maging ang suspect, kapwa rin po estudyante, menor de edad. Kaninang umaga, mga kababayan, nangyari na naman po ang ganitong klaseng insidente sa lugar po ng Zamboanga City sa isang pribadong eskwelahan, mga kababayan. Ang biktima at ang suspect parehas pong menor de edad. May video ho sana ako nakuha, mga kababayan, kaso hindi ho natin maaaring panuorin dito kasi bawal po ito sa community guidelines ni YouTube. O basahin ko na lamang po itong balita, mga kababayan. Ito ho, pamamaril sa Zamboanga City, breaking news na ito kaninang umaga, nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa isang pribadong eskwelahan sa Savannah, Tumaga, Zamboanga City na kinasasangkutan umano ng isang grade 7 na shooter, mga kababayan. Pero matapos niya pong pagbabarilin ang kanyang mga kapwa mag-aaral, mga kababayan, nagpakamatay din po. Ngayon, instead na panuorin po natin yung video na kuha kung paano nangyari ang isang krimen, mga kababayan, panuorin na lamang po natin itong mga naging pahayag ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Abay, lubos pong nababahala ang ating butihing senador. Sino nga naman ang hindi mababahalang gayong mga kabataan po ang gumagawa na po ngayon ng ganitong klaseng krimen? Gumagamit ba ng droga itong mga kabataang ito para makagawa ng ganitong isang krimen o pagkukulang nito ninuman ng magulang o ng gobyerno? O panoorin po muna natin si Senator Robin Padilla bago ho tayo magbigay ng komento. O ito na ho. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na naman pong napakalungkot na balita ang atin pong natanggap. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito at
napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo na sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita ng hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang inihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, ay nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform, at iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito at puro bashing na lang ang gagawin natin, puro politika na lang ang gagawin natin. Hindi po pwede dahil totoo po itong nangyayari na sa mga mata natin. Yun lamang po, wala naman ako maikwento pa dahil hindi ko pa po alam ang mga tunay na nangyari sa ganap na ito. At inshallah ay makapag-live po ako uli at masabi po sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyari sa Zamboanga. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko po, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media na ginagamit po ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Maraming salamat po kung ano man po ang nasabi kong mali ay patawad. At kung ano man po ang nasabi kong tama, inshallah ay namnamin po natin. Maraming salamat. Salamat. Ang ibig sabihin po ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, na napapanahon na, ay walang iba kundi amyendahan na ang juvenile law ni Kiko Pangilinan, mga kababayan.
Para sa akin lang walang silbi ang batas na yan ni Kiko. Kasi ang mga kabataan ho ngayon, napakagagaling na po sa social media, mga kababayan, lalo na cellphone nila, mga Android na, iPhone, mamahalin. Napakadali na lamang pong hanapin sa Google, mga kababayan, kung ano po ang nilalaman ng juvenile law ni Kiko Pangilinan. Pag nabasa ho ng bata yan, nakakaintindi po ng English. Yung mga bata nga ngayon, hindi pa nagsipag-aral Kakapanood pa lang po ng YouTube. Napakagagaling na po mag-English Wala naman sa panahon natin yung araw yan. Mas lalo na kapag nagsipag-aral na ho sila. Mas nagiging bihasa ho sila sa salitang English. Kaya naman kapag nag-research ho sila, ang dali hong intindihin ng batas ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. At masasabi ho nila, aba, ligtas pala ako. Hindi ako makukulong. Kapag binaril ko yung teacher ko, binaril ko yung kapwa ko mag-aaral, hindi ako makukulong dahil sa ginawang batas ni Kiko Pangilinan. Pulpul, inutil na batas yan. Mga kababayan, ito po ang ibig sabihin ni Senator Robin Padilla sa palagay ko lang na dapat na o napapanahon na baguhin ang batas na yan. Tama lang na baguhin na kasi ginagamit na pong sandata ito ng mga kabataan Kumbaga, wini-weaponize po nila itong juvenile law ni Kiko Pangilinan Yan po ang ginagawang pananggalang ng mga kabataan Baguhin na, babaan po ang edad hanggat maaari para matakot na po at matigil na ang ganitong klaseng karahasan na nangyayari mismo sa loob ng mga paaralan at kapwa mag-aaral, ganun din ang suspect, parehas mag-aaral mga minor de edad para matigil na to. Ngayon, idagdag ko po ito, mga kababayan. Hindi po lingid sa inyong kaalaman, di ho ba, na panay po ang papogi nila. Hindi ko na lamang po babagitin kung sino yang sila na sinasabi nilang bumababa daw po, mga kababayan, ang crime rate sa ating bansa. Ito ho, ang patunay na hindi ho totoo na bumababa ang crime rate sa ating bansa. Kung di ako nagkakamali, mga kababayan, isang mainstream media ho ito na mula po sa Norte. Ang pangalan po na kanyang page ay Solid North News Media, mga kababayan. Karugtong po ito doon sa pinag-uusapan nating nangyaring pamamaril na naman sa loob ng eskwelahan. Ito ho, mga kababayan, kung sa Kamaynilaan, umani na po ng batikos si John Vic Remulla sa nangyaring pamamaril po sa loob ng eskwelahan sa Zamboanga. Tatamaan na naman ito si John Vic, mga kababayan. Ito yung balita, John Vic Remulla may bago na namang achievement. Ano kayang achievement ito? Maynila. Maynila. Yan, sa Maynila. Ikalimang pinaka mapanganib na lugar sa buong mundo. Nako, sasabihin ni John Vic, Maynila lang naman pala Hindi naman pala kasama ang Zamboanga, hindi kasama ang Cebu, Davao. Pero mga kababayan, ikalima po na pinakamapanganib di umano. Ayan uulitin ko. Ang lugar ng Maynila. Sa buong mundo yan, mga kababayan Nako, nakakahiya ito. Ito panibagong batikos ang maaaring kaharapin ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla matapos maiulat na nasa ikalimang pwesto umano ang Maynila sa listahan ng mga
pinakadelikadong lungsod sa mundo. Ang Davao City, pinakatahimik sa buong Pilipinas, baka sa buong Asia pa, mga kababayan. Pero ang Maynila, nako, ikalima sa buong mundo na pinakamapanganib. Ang naturang ranking ay muling nagpapalutang ng mga tanong hinggil sa peace and order at public safety, lalo na't kabilang sa pangunahing mandato ng DILG ang pangangasiwa sa Philippine National Police o PNP at pagpapatupad ng mga programang naglalayong gawing mas ligtas ang mga komunidad. Matatanda ang paulit-ulit na binigyang diin ni Remulla ang layunin ng pamahalaan na palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Ayan na ang sabi dahil dito, sentro ngayon ang puna ng tanong kung patuloy na ipinagmamalaki ang mga programa para sa peace and order. Bakit napakataas pa rin umano ng Maynila sa naturang global danger ranking? John Vic Remulla, meron na namang nangyaring barilan sa Zamboanga, ang Kamaynilaan, ikalima sa pinakamapanganib na lungsod sa buong mundo. Anong ginagawa mo, John Vic Remulla? Pakuya-kuya-kuy ka lang ba, sir? Sa mga eskwelahan na lang tayo para maiwasan ang mga pamamaril sa loob ng paaralan. Hindi mo ba pumasok o sumagi man lang sa isipan ninyo na maglagay kayo ng mga pulis sa lahat ng mga eskwelahan, pribado man o publiko? Hindi po ba sumagi sa isip nyo yan? Yung bang merong makakasama ang mga security guard sa frisking, pangangapkap sa katawan ng mga estudyante, sa mga bag nila. Hindi lamang po sana isang simpleng metal detector ang ipahawak natin sa mga security guard. Tapos pag may tumunog, sabihin ng estudyante, ay ballpen lang yan kasi bakal yung ballpen ko. Ay kutsara lang yan kasi ayaw ng nanay ko na gumamit ako ng kutsara sa kantin. Yun pala, patalim na. Mainam pa rin, John Vic Remulla, na mayroong mga pulis sa lahat ng eskwelahan, publiko man o pribado, para yung takot na gumawa ng krimen, ang sino mang mga mag-aaral, naroon, hindi mawala yung takot, mapanatili ang peace and order. O nasaan ang peace and order mo ngayon na ipinagmamalaki John Vic Remulla? Sir, hindi ko po kayo binabatikos Nagtatanong lang po ako. Nakakabahala na ho kasi, sir. Hindi na po maganda ito. Sunod-sunod na po, halos buwan-buwan. Merong mga nangyayaring insidenteng pamamaril sa eskwelahan, lalo na itong lumabas sa balita. Kung totoo man itong nakalathala ngayon dito sa Solid North News Media, no? Na ikalima di umano ang Kamaynilaan sa pinakadelikadong lungsod sa buong mundo. Nakakahiya ito, John Vic Remulla. Anong ginagawa mo? Hindi lamang po kayo, ikaw, bilang sekretary ng DILG ang tatamaan dito. Hindi lamang ang bangag nating presidente ang tatamaan dito. Okay lang. Yung presidente natin kasi bangag naman talaga yan. Wala mong pakialam yan. Inaasa lang sa inyong mga gabinete. Ang instead na siya'y magtrabaho o magmonitor sa inyong mga gabinete, niya. Di ba? Walang pakialam yan Imbes na i-monitor niya kayo, ayun. Nagpapakasarap. Suminghot ng polboron. Di ba, mga kababayan? Aba, John Vic Remulla, ang peace and order nawala na ho, sir. Kawawa po ang mga mag-aaral, ang mga estudyanteng matino,
magsipag-aral. Mga magulang na nawalan ng anak, kawawa naman po. Huwag nyo naman sanang hayaan na lumala ito, John Vic Remulla. Galingan mo magtrabaho, ipakita mo. Sana sa susunod na buwan, wala nang ganitong mangyaring insidente para hindi na po kayo makatikim ng batikos. Okay, o ito pa isang balita mga kababayan. Etong tungkol naman po dito sa kumakalat po kasi sa social media paninira ho kay Madam Hanilet Abansenya. Matagal na ho ito. Ngayon ko lang ito sinakyan mga kababayan para itama po ang maling paratang kay Madam Hanilet Abansenya na di umano etong si Hanilet Abansenya mga kababayan at si Philip Salvador ay may karelasyon. Ayan po ang ipinapakalat ng mga DDH o mga diehard Duterte hater. Ha? Ito ho, mga kababayan, ang totoong kwento para malaman ho natin kung gaano katotoo ang mga ipinapakalat ng mga DDH na itong si Hanilet Abansenya at Philip Salvador ay magkarelasyon. Itatama ho natin to mga kababayan. Nakita ko po ito sa post ni Astra Pimentel. O ito ho ang sabi niya. Hindi po si Ma'am Hanilet ang karelasyon ni Philip Salvador. Ako po talaga. Ha ha ha. Sinakyan po ni Astra Pimentel ang isyo tungkol sa Hanilet at Philip Salvador na relasyon di umano, mga kababayan. Pero eto na po, FYI, magpinsan po si Mama H at Kuya Ipe. Ayan na, magpinsan si Ma'am Hanilet at si Kuya Ipe. Ang buong pangalan po ni Ma'am H ay Hanilet Salvador Abansenya. Okay? Kaya tumabi kayo mga issue makers. Yun. Issue lamang po yun mga kababayan na di umano itong si Philip Salvador at si Madam Hanilet ay magkarelasyon. Pero ang totoo, magpinsan itong dalawa sa apelyedong Salvador. Maliwanag, ikalat po natin itong video na to mga kababayan para madibang po natin ang mga nagpapakalat ng maling balita na si Philip Salvador at Hanilet Abansenya ay magkarelasyon na samantalang ang katotohanan ay magpinsan lamang po. Okay, ito pa isa pang balita mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa biyahe ng pangalawang Pangulo. Uunahan na po natin sila, mga kababayan. Baka mamaya, sabihin na naman ng mga DDH, biyahe na naman si Lustay. Biyahe na naman si Inday. Samantalang ang Pangulo, nagtatrabaho. What? Nagtatrabaho ang Pangulo? Kaya pala ang baha-baha ngayon. Yan ba ang trabaho ng Pangulo? Natutulog habang yung mga kababayan natin walang tulog dahil pinasok na ang bahay nila ng baha. Ang kakapal naman ng mukha ninyo. O ito po, ang biyahe ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, papuntang Japan. Klaruhin natin to ha. Uunahan na po natin sila. Okay? Baka mamaya sabihin nila, naglulustay na naman ng pera si Inday. O ito ang katotohanan, no? BP Sara, biyaheng Japan mula Agosto 19 hanggang 24. Breaking news, aalis patungong Japan si Vice President Sara Duterte mula Agosto 19 hanggang Agosto 24, 2026. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Abante, personal na dahilan ang biyahe ng Vice Presidente at walang gagamiting pondo mula sa
pamahalaan para rito. Maliwanag? Walang pondo na mula po sa gobyerno na gagamitin sa biyahe ng pangalawang Pangulo, ha? Mga DDH, sariling pera ni BP Inday Sara ang gagamitin nila, ha? Pag kayong gagawa ng istorya na para sirain lang si BP Inday Sara, walang pera na mula sa gobyerno na gagamitin, kundi sariling pera niya. Okay? Ito pa, isa pang balita, mga kababayan. Hustisya ang sigaw ng mga trabahanteng nawalan po ng trabaho sa Davao City nung sinalakay ni NBI Director Matibag ang isang planta ng bakal na di umano ay merong nakitang kemikal na nakamamatay o delikado sa kalusugan. O ito po, panoorin po natin mga kababayan ang interview sa mga manggagawang nawalan po ng trabaho dahil po sa ginawang pag-raid ni NBI Director Matibag na tinutukan di umano sila ng mga baril. Ita-translate ko po ito mga kababayan, yung mga importanteng sinabi lamang po nitong mga na-interview na mga trabahante po sa planta ng bakal sa Davao City. O ito na ho. Apa ba pwede ma-interview sa inyo, ha? Ikaw, sir, unsay mo masultihan ni karon nga naamo diri karon, sir? Perting paita jud sir kay wala ang trabaho jud. Mulay kuan nganong gingato mi nga nganong ang Davao jud giduot ug maayo ron nga awa karon mo na ingon nila nga gi-rescue nga wa man gi-rescue. Nangapas mo na hinuon mi, wala na rescue. Tungod silang gibuhat, rescue ba nang tutukan kag baril pag grid. Di man na sabula ba mong trabahoan diha. Kay illegal ba na dili mi manulod ang trabaho illegal gi. May magwa mi mga buot kay manulod na ng illegal. Trabaho ra jud mo bro. Ngano gingana mi pagkuan. Ito nga nabati niyo sa namoy nabati nga injustisya karon. Murag wa mo nakakuha justisya karon sa imong trabaho. Wala pa man, wala pa sa karon. Unta nga mostisyahan dining nahitabo sa mga ron kay di man jud lalim jud. Pila nakakabulan ra or tuig? Duha ka tuig na ko diha kapin sir. So sa inyong kuan walay problema unta. Wala man nagsaingon sila nga radioactive, wa man mi nagsakit o mi. Kuan diya nga na kumatos diya wa man. Himsog na nambog pag uban sa mga gani. Nga mga payat dati nanulod diya nambog mga gani. Mingon sila radioactive nga makadaot wa man. Sila ang daot. Yung sa yung pangalan, sir? Guigoy lang sir. Guigoy ra mi. Yes, sir. Mga tumakasama na, sir. Hustisya po ang sigaw ng mga manggagawa. Sabi nung na-interview, anong radioactive material? Kung totoong meron yan, sana meron ng mga nakomatos. Sana meron ng mga namatay. Nagsipagtabaan nga daw yung mga trabahante mula nung nakapasok sila dyan sa planta ng bakal na yan. Ibig sabihin, kontento ho sila sa sweldong tinatanggap nila buwan-buwan. Nakakakain silang ng maayos dahil nagsipagtabaan na sila. Pero ngayon daw po, ang nangyari sa kanila, mga kababayan, pasmo na. Kumbaga sa Tagalog, nagugutom na ho, di umano sila. Pasmo ba yung nalipasan na di umano sila ng gutom, mga kababayan, wala na silang makain kasi wala na ho silang trabaho. Kaya ang sigaw nila, hustisya, at gusto ho nila na manumbalik na ang operasyon nitong planta para wag silang mawalan ng trabaho. Imbis na rescue daw po, ang sinabi ng NBI, kasi ni-rescue daw sila dahil mayroon din mo nung nakamamatay na chemical, itong radioactive material, sila daw po ang sila, yung mga nag-rescue daw po ang daot, kumbaga may sira. Sabi, hindi naman din sila nasira 2 taon na itong na-interview Pero hanggang ngayon, wala naman daw siyang nararamdaman na sakit. Gawa ng di umano'y radioactive material. Kaya ibalik nyo na ang mga manggagawa. Buksan na ulit. Ayan, ang plantang isinara. Total na-read nyo na Nakita nyo na kung ano ang laman. Sana naman, ibalik nyo na
ang planta at makapagtrabaho na ulit ang ating mga kababayan. Wala na nga maibigay na trabaho si Bongbong Marcos eh. Pambihira naman kayo. Tatanggalan nyo pa ng trabaho yung mga taga Davao. Ano ba gusto mangyari nitong mga ito sa Davao City? Talagang tirisin ang Davao City? Galit na galit ho sila sa Davao eh. Wala nang ang pondong ibinibigay sa Davao. Inaangkin na nga nila ang proyekto ng Davao. Pati ba naman ang mga plantang pinagkukunan ng pang-araw-araw ng ating mga kababayan, eh, isasara pa ho nila. Hindi na ito maganda. Masyadong panggigipit na po ito sa mga Davaoenyo, hindi lang sa mga Duterte. Yan po ang sigaw ng mga manggagawa. Hustisya. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.